at kasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Yes, O God, dakilang Diyos sa El Shaddai, muli kami ay lumalapit sa iyo, sa iyong banal na harapan, O Lord God. Muli iniling namin, O Lord God, ang iyong gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sa gawain mong ito, Panginoon. Alam po namin, O Lord God, na ikaw po ang kasakasama namin, O Lord God, sa mga oras na ito. Kaya kami patuloy na dumudulog sa iyo, Panginoon, na samahan mo po ang bawat isa ng iyong gagamitin sa mga susunod na oras, O Lord God. Patuloy mo kami pakabasbasan, pakaninisin, upang sa aming pagtayo sa iyong harapan, kami po'y karapat-dapat, O Lord God. Lord, pagpalain mo po ang buong bulwagang ito, Panginoon. Pakasilyuhan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang makapag-focus po kami sa pakikinig sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga awit, O Lord God. Bigyan ng tinig na makalangit, Panginoon. At pagpalain mo po ang aming mga instrumento, O Lord God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang taong gagamitin mo sa mga susunod na oras, Panginoon, na maghayag ng mabuting balita. Itago mo siya sa iyong likuran upang sa kanyang pagsasalita, Panginoon, ikaw po siyang aming makikita at aming mararamdaman. At nawa ang mensahe mo sa gabing ito, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, at magpapagaling sa lahat ng uri ng aming mga karamdaman. Lord, ang titignan po namin sa daling ito, Panginoon, na kami ay magtatagumpay. Sa iyo, papuri, sa iyo pasalamat. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Burrito mo na natin ang Panginoon. Amen. Praise God, purihin natin manang malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Muli mga kapatid ko kay Kristo, kumusta na po kayo lahat? Thank God. I am blessed, happy at prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at magtagumpay. Amen. Ang lahat ni Yahweh El Shaddai, alam ko po, tayo ay nagtatagumpay. Amen. At muli, Sister Nidhi, pwede na po silang makaupo, no? Amen. Unang pagpapala po, Amen. mula sa ating Panginoon, pwede na po kayong umupo. Amen. Thank you, Lord. Akala niya bakante yan, hindi po. Nandiyan yung libo-libo anghel. Kasama Amen. natin. Amen. 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 Yeah, Brother At Johnny. Opo, at ngayon, Sister Nidhi, ay dadako tayo sa mga bagong Wala namang bagong tanong. parang wala naman, no? Walang bagong tanong. So, manawagan tayo. Bagong kasal si Brother. Bagong kasal. So, okay. Kasi yan naman ang kasunod eh. Kasi pagkatapos nito ay pagbati na. So, inuna mo na yung bagong kasal. So, wala po tayong bagong talo sa mga oras dito. Natin mga kapatid na sa sunod. No, Sister Nidhi. Wala na tayong mga viewers sa FB Live. Wala po. Oh, man. So, dadako na tayo sa birthday greetings. Yan, okay. So, sa lahat po ng may mga karawan, Sister Nidhi, no, huwag na natin banggitin, no? Oo, alam Kasi na baka alam na nila na birthday nila at karawan nila. Karawan, at saka Oo. nagdiriwang ng wedding anniversary. Opo. Lahat po, binabati po namin kayo at nawa kasama po lagi ang ating Panginoon sa Kristo sa inyong mga puso at buhay. Amen. Amen. At alam nyo na po yan. Pagka binati po kayo ng happy birthday, Amen. so alam nyo na po yung kasunod. Pagpalain po kayo niya. Amen. Share your blessing. Amen. Okay, so Kaya sa Friday, mag-share ako. Amen. Praise God. So, Sister Nidhi, sa mga oras na ito, tatawag na tayo ng ating mga kapatid na Amen. Yung pinagpala natin. pinagpala ng Panginoon, no? Sino po ang pinagpala ng Diyos? Gusto ipagsigawan ang binigay na pagpapala ng Amen. ating Panginoon. Sister Nidhi, lahat ay halos nagsitaas. So, tatawag tayo isa-isa. Sino kaya naman yung kauna-unahan tatayo sa harapan? Ayan. Okay. Sino po ang gustong magpatotoo ng kanyang blessings po sa mga oras na ito? Lapit na. Huwag po kayo mahiya. Yan, ating kapatid na si Sister. Mitch. Yes. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos na buhay! Amen! Hallelujah!
lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil patuloy niya akong kinakapitan. Kung ako lang ang kakapit sa Panginoon, matagal na akong humiwalay. Dahil ako po ay talagang feeling ko ako'y humiwalay na noong una, pero patuloy pa rin niya akong pinanghawakan at ako'y bumalik. Malakas na malakas. Amen. At pinagpapasalamat ko lang po sa ating Panginoon ang patuloy na pag-iingat niya sa aking anak sa Pinas, sa aking pamilya sa Pinas. Dahil ito lamang pong nakaraan ay nagkaroon po ng sinat-sinat ang aking panganay at bunso. Nag-iisang anak na lalaki at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil hindi niya po ito pinatuloy at tuloy niyang pinagaling. Amen. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa nag-uumapaw na biyaya dahil noong una pa lamang po, dapat noong una ko pa lang po i-share. Pero alam ko na bibigyan ako ng tsansa ng Panginoon upang makapagpatotoo sa harapan ninyo. Amen. Talaga namang napakabuti at napakalakas ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai dahil yung aming binubuong business po ngayon, patuloy po ang pasok, praise God, ng sunod-sunod po ng mga sasakyan na nagpapapintura po sa amin sa car paint shop po. Amen. Praise God. Hindi ko po talaga lubos isipin na magkakaroon po kami ng ganyang pagpapala dahil una pa lamang po sa lahat, talagang nagmula po kami talaga sa pinaka-scratch talaga na naninirahan lang talaga kami sa aming mga magulang. Pero ngayon po, masasabi ko po, praise God talaga na wala po siyang pinabayaan sa mga lingkod ng Panginoon. Kahit po, kasi naalala ko po talaga yung nanay ko, nagbabike lang po talaga siya, nagde-deliver siya ng mga ice candy, bit niya yung mga box ng ice candy. Pero patuloy pa rin kami sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hindi kanya pababayaan sa kahit anong unos. Kung ika'y walang-wala man, meron ka pa rin nag-iisang Diyos na makakapitan. Ayan lamang po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kahit walang-wala kami pera. Sa Panginoon pa rin kami kakapit. Kahit na punong-puno kami ng pagsubok sa buhay, sa Panginoon pa rin kami kakapit. Kahit na umapaw ang blessings o umapaw ang unos sa aming buhay, sa Panginoon lamang kami magpupurit, magpapasalamat. Amen. Huli po, pinagpapasalamat ko. At dahil patuloy po ang El Shaddai dito sa gawain ng Kuwait, maraming salamat po sa mga bumubuo ng El Shaddai dahil po kung wala po ito, hindi po ako talaga makakabalik sa Kanya, Panginoon. Talagang lubusan ako madadapa. Pinagpapasalamat ko, binalik na ako. At muli po, Panginoon, inihiling ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na may pinagdadaanan sa mga oras na ito, na patuloy niya siyang kapitan, Panginoon ko, dahil kung kami ang kakapit sa iyo, Panginoon ko, talagang susuko na kami sa buhay, hindi na kami muli babangon, Panginoon ko. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tunay na yung ating kapatid ay pinagpala ng ating Amen. Panginoon, Sister Lily. Sabi nga sa verse 15 ng awit ng pagtitiwala sa Diyos, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Amen. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Amen. Amen. Kaya Praise kahit God. anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, lagi po natin unahin ang Diyos. Amen. Kasi Kapit pag sa lang. tao tayo humapit, wala po. Pero Amen. ang Diyos, pag tayo humapit sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Amen. Praise God. So muli, tatawag pa tayo ng isa kung meron pa. At kung nahihiya kayo, ako na. Ayan, may tumaas na kamay. Sige po, Sister Nidhi. Ako po'y magpatotoo, no, mga kapatid ko kay Kristo. Ako'y binabalik ko lamang po ang papuri, pasalamat sa ating Panginoon Kristo sapagkat yung hindi po ringit sa inyong kaalaman, yung aking sister wife po, yung aking mag-ina, umuwi po ng Cagayan nung last week po, no, past 2 weeks na. So, nakarating po sila ng maayos, nailibing po ng maayos yung aking biyanan. At itong nakarang araw lang po ay nakabalik na po yung aking sister wife, kasama po yung aming mga anak. Although hindi sila magkasabay-sabay, pero nakarating sila ng Manila ng maayos, ligtas, pati po yung aming alaga.
So, talaga ako nagpupuli ng pasalamat sapagkat sa kabila nga po, sabi nga po, marami talagang kung saan tayo lumalapit sa ating Panginoon Kristo, naroon pa rin yung pagsubok, no, yung sa ating buhay. Ngunit, sabi nga po, huwag tayong bibitaw, patuloy na tayo kumapit sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat tunay po, na wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. Kaya magpakatatag lang po tayo, anumang pagsubok dumarating sa ating buhay, ating po yung makakayanan sa tulong ni Yahweh El Shaddai. Kaya ako'y nagpupuri, nagpasalamat sapagkat ligtas po na nakabalik po ang aking mag-ina sa kabila po ng mga malaking gastusin. Ako po'y nagpapasalamat pa rin sapagkat naging matagumpay sila at nanatiling malusog nakabalik sa aming bahay. So maraming salamat po kay Yahweh El Shaddai. Purihin po natin ang Diyos. Sabi nga, Brother Johnny, don't worry daw. Kahit sa oras ng kagipitan, yung talagang walang-wala ka na, may dumarating. Amen. Totoo po yun. Ako po, binabalik ko lang po yung pasasalamat kay Lord kasi ngayon din po mismo ang kaarawan namin punsong si John Paul. At maraming salamat sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan sa amin. Sa Friday na lang po yung sharing. Amen. O siya, hintayin po namin yan sa Friday. So, meron pa po ba? So, kung wala na, Sister Lady, tayo ay dumako na sa pinakahintay ng lahat. Amen. Siyempre, bago ang lahat, yung kinasasabikan natin, yung bubusog sa spiritual na pangalaman Amen. natin. Amen. So, okay, tatawagin na natin Sino? yung ating mga Sino? Pero bago yan, Siyempre. ipakilala muna natin yung ating kapatid, Amen. no? Na gagamitin. Pinili. Pinili sa karamihan. Amen. Pinili ng Diyos sa gabing ito. Mapalad, dahil siyang kauna-unang pinatayo sa araw at oras Amen. ito, sa ating pagbubukas muli ng Monday Gawain. Amen. Napakalaking blessings po yan. Nung Amen. speaker na pinili sa kauna-unahang pinatayo ng Lord dito. Amen. Excited na ba kayo upang makilala siya? Yes! So, ipakilala ko na po sa inyo yung ating kapatid, yung mula po sa education. Walang iba po kung di ating kapatid. Education ba? Akala ko regal eh. Ha? Ano na? Akala ko sa regal. Artista, okay, actor, Ganun ba? yes. Sige, Oh, pakilala sige. mo na. Mula po sa education, Oo. siyempre yung pinakamalaking nakikita niyo sa education. Para si Gian Regala. Wala iba pa kundi si Brother brother. Manny Elguera. Amen. At siyempre, bago lahat, brother Jan. Amen. Bago ang lahat ay siyempre Pasasayain muna tayo ni Lord. Amen. Sasayaw, iindak upang lahat ng nararamdaman natin ay mawala. Amen. Tapon natin mga dinadala ng puso natin. Amen. Yan. Isipin natin si Lord, kasama natin sasayaw at kakanta sa araw at oras na ito. Amen. Amen. Inayayaan na po namin lahat tumayo. Yes, habang tumatayo ay pinapalakpakan. Mula sa Master Music Ministry. Sa panguna ni Sister Juana Orla. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Tunay ngang nanginginig pa rin ako sa pagtayo dito sa harapan ninyo. Tunay nga ang blessings ni Lord kahit na wala man ako dito lang 2 years, nandun pa rin po yung gabay at ang pagmamahal niya. Thank you, Lord. Hindi po lingid sa kalaman na siksikitig po ang biyaya din ng ko sa aking buhay, sa aming pamilya. Kaya patuloy po ang pasasalamat ko sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po. Amen. Kaya patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon at samahan niyo po kami na awitan natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon! Aking mahal, ang karawakan, hindi mo maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako
Tunay nga po kapag si Lord ang nasa ating puso, nasa ating buhay, higit sa kasiyahan, higit sa blessings, mas higit natin nararamdaman pag may problema tayo. Amen? Amen. Pag may problema tayo, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Na kahit gaano pa man ito kahirap, alam natin na may sinasandalan tayong Ama. Amen. Praise you, Jesus. Basta ikaw, Lord, kahit anong kaya. Amen. Praise you, Jesus. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw
same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. We praise you, Yahweh. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, 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 Lord. Through the years you made it new, that the Lamb of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, angels could not understand. There was also work was done to the frailty of your soul. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos at mapagpalang Amang Yahweh El Shaddai. Ikaw po ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu katotohanan. Dahil ikaw po ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng aming buhay at kinabubuhay ng aming mga mahal sa buhay. Lord, maraming salamat po muli sa araw na ito kung saan dinalaw mo muli ay yung mga lingkod, kami magkakapatid, na binigkis mo sa isang pag-ibig, O God. Dalangin ko, Panginoon, na kami po ang lahat ay pagpalain
sa lahat ng nakarating sa bulwagang ito, Panginoon. Buksan mo po nawa ang aming mga puso, isipan at dandahin, Panginoon. At bigisin mo po, Panginoon. Upang sa ganun, Ama, maramdaman po namin ang iyong banal na presensya, O God. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Ang mga MCs, Panginoon. At ang mga choir, Panginoon. Puspusin mo po sila ng iyong kabanalan, Panginoon. Upang sa kanilang sa pag-awit, Panginoon, ay maramdaman po namin ay yung kabanal-banal ang presensya, Panginoon. Ganoon din po sa mga technical teams, Panginoon. At sa mga instrumentalist, Panginoon. Ikaw po naman mag-full control ngayong gabi. Alam po namin, Ama, na pag ikaw ang kasama namin, hindi po kami magkukulang, Panginoon. Pagkus, magkaroon po kami ng kasapatan, Panginoon, sa mga oras na ito. Iniling po din namin ang iyong banal na presensya. Lord, ilugod mo po nawa sa apat na sulok ng bulwagan ito, Panginoon. At siyang mag-full control upang sa ganun, Ama, ang presensya mo, Panginoon, ang siyang lumupo, Panginoon, sa bulwagan ito. Ganun din po, Ama, dinatas ko rin po sa iyo ang iyong pinili upang maghayag ng iyong mabuting balita, Panginoon, sa karamihan. Lord, itago mo po siyang malami na pakpak. Gamitin mo po ako, mighty and boldly, Panginoon. Ikaw po naman makita, marinig. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang nakapangyarihan sa lahat. Ganon din po, Panginoon, tinatas din po namin sa iyo ang aming pagsasaluhan ng iyong banal na salita. Unawaan po ng bawat siyang naparito, Panginoon. Sundan po na ito ng himala, tanda at kababalaghan, Panginoon. Upang lahat po na makarinig ay magkaroon po ng katagumpayan sa kanilang buhay, kapayapaan sa kanilang isipan. At higit sa lahat, Panginoon, uuwi po kami hindi bigo, Panginoon. Pagpusbitbit po namin ang iyong regalo, Panginoon, at katagumpayan. Lord, maraming salamat po. Alam po namin na kami po itagumpay na dahil kasama ka namin. At sa iyong mga kamay namin pinagkakatiwala ang gawain ng Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. To God be the highest glory in Jesus' mighty name we pray. At natin sabi ng Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon.
dear brothers and sisters in Christ. Inaano ko po ang lahat. Nabuksan po ang kanilang mga Biblia. Sino pa po yung mga may dala? At samahan niyo po ako sa pagbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita po ngayong gabi ay hinango po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa angat ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinikay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at tinalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung may magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Palakpakan po natin ang pagbabasa ng mabuting balita, my brothers and sisters in Christ. Amen. To God be the glory, my dear brothers and sisters in Christ.
ng napakabuti ng Diyos ngayong gabi. Amen. Wala ba kayong namimiss? Namising gawain ito. Diba? Ibinabalik lang tayo ng ating Panginoon dahil sabik na sabik din ng Panginoon upang makita tayo ngayong gabi. Amen. Diba? Dati-rati kasama pa natin dito sina ba yan? Yung nawala na. Pablo. Oh, balintat na. Naalala ko pa yung balintat ako talaga eh. Kasi inisip ko eh. Diba? So bakit mapalad po tayo mga dear brothers and sisters? Ganun pa man, no? May mga kapatid tayo na talaga nabiktima rin ng mga COVID. So bakit ganun pa man, napakabait ng Diyos. Sapagkat ibinalik niya tayo muli dito sa gawain niya. Amen. Yun ang pinaka-importante sa lahat, mga dear brothers. Martakin nyo, tutulog na lang tayo kasi gabi na. Masarap matulog, lalo na pag pagod ka. Subalit dahil ma-appointment po tayo kay Yahweh Shaddai, mas pinili po natin na unahin siya. Yun ang the best para sa ating Panginoon. Yun, ihandog natin ang ating mga sarili, my dear brothers and sisters in Christ. At ngayon, pwede na po tayo magsiupo. Salamat po. Naniniwala ba kayo ng Diyos ay naghihimala? Yung buhay lang natin, isa ng malaking himalayan, my dear brothers and sisters in Christ. Diba? Yung araw-araw tayo na huminga. Amen? Amen. At ngayon, my dear brothers and sisters, di ba napag-usapan po natin na tatawag po tayo ng mag-share ngayong gabi, no? Bilang una, no? So, sino po yung mga nabigyan po ng task ngayong gabi? Upang maghayag kung ano man ang kanilang nalalaman o revelasyon sa kanila ng banal na espiritu ngayong gabi. Mga nabigyan ng ng kanilang mga leader. Yan si Brother Ariel. Praise the Lord! Rin natin ang Diyos! Yan ang anak ng Diyos palaging handa. Amen? Amen. Laging handa kasi 4 lang kami. Nasa nung Friday, nagtitingin na kami 4 eh. Kilala ko na kung sino. Sa gospel po ito, sa aking pagninilay po, kilala po ang gospel na ito sa bilang ang mabuting Samaritano. Sa aking pag-aaral, ang gospel na ito ay sinulat ni St. Luke the Evangelist. Alam niyo ba si St. Luke ay isa rin pala sa physician o isang manggagamo? Ngayon ko lang nalaman, isa pala siyang healthcare provider. Isa po sa katangian ni St. Luke po, siya po ay may lakas ng loob o courage. Meron siyang perspectives, concern o malasakit sa kapwa. Siya ay may dedikasyon sa kanyang gawain na nag-reflect din po ito sa gospel na ito. Meron siyang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinakita ng isang Samaritano. Dito sa gospel ito, meron pong 3 person na describe na naging halimbawa. Isang saserdote, isang Levita, at isang Samaritano. Ang saserdote po ay, sino po yung mga saserdote? Sila po yung mga kaparian noong unang mga panahon. Ang Levita naman, sila po yung mga naglilingkod sa templo ng Diyos. Mga lingkod sila, kumbaga sa present ngayon sila yung mga church worker. At ang Samaritano, sila yung mga tao sa lumang tipan at hindi sila naniniwala kay Jesus. Ngunit sa gospel na ito, nakita natin sa Samaritano ang katangian ng isang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Ang gospel na puno ng paghahamon tulad sa aking buhay Kristiyano. Dahil ito ay tungkol ito sa may pagtulong sa kapwa. Ngunit ang pagtulong po sa kapwa hindi po doon kadali. Minsan nahalo ng pagdududa at kapahamakan din po ba? Di ba pag tumulong tayo may risk din. Sabi ko nga, sarili ko hindi ko matulungan, paano ko matulungan, di ba? Alam niyo po ba yung Good Samaritan law? Ito yung
dito hinangon, sabi nga nung sa akin na pag-alakit ang nabasa ko po, ang Good Samaritan na po ay isang international law na nagbibigyan ng legal na proteksyon sa mga tumutulong sa panahon ng aksidente o sakuna. Kaya hinangon rin sa gospel, sabi nila, ang inspirasyon po ng bastatas na ito ay dito sa gospel na ito, hinangon nila ito. Kaya kung tayo man ay nakita rin sa aksidente o gusto natin tumulong, huwag tayong matakot. Dahil ito ay meron tayong legal na proteksyon. Ngunit siyempre, sa iba-ibang bansa, may iba-iba silang policy. Kaya hindi natin masabi rin. Sa amin din po sa medical profession, meron po kaming sinumpaan tungkulin na panunumpa bago kami nagsimula sa aming trabaho. That dapat you should render your service regardless of color, religion, race, or ethnic background. Hindi ka dapat namimili kung ikay tutulong sa iyong kapwa. Sa aking experience po sa pagtulong, minsan po sa pagsisimula ng pandemic noong 2020, kalagitnaan, meron pong humingi ng tulong sa akin na isang kapatiran. Tumawag siya sa akin sa telepono, Brad, panay yung buko, masakit ang lalamunan ko. Ano pa nararamdaman mo? Nangihina ako, tsaka nahirapan ako huminga. O sige, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Diyos, sabi ko sa kanya. Pasusundo ko ng ambulance. Hindi, ayoko. Sabi niya, pag dinala ako ng ambulance baka hindi na ako makabalik ng bahay. Puno siya ng takot. Pero hindi niya alam, takot din ako. Sabi niya, nag-isip ako, sabi niya, isang gabi siya tumawag, tapos magdamag kami nag-iisip, paano ko siya kukunin sa Parwania? Lockdown ang Gilid noon, tsaka Parwania. Full lockdown at curfew pa. Sabi niya, madali ako makapasok dahil naka-uniform lang ako. Ang problema, paglabas ng Parwania, matche-checking tayo ng pulis. Puro sundalo pa naman ang nagbabantay, question tayo. So, pinaglalayan ko po ang nangyari yun. Nakita ko ang takot. May takot, pagdududa, ang pag-aalilangan. Sabi ko, hindi ko maiaalay sa yung tulong nito dahil puno ko ng takot pagdududa. Ngunit ganun pa man, ginabayan kami ng Diyos ng mga panahon yun. Dahil sabi niya, nangihina na siya, sabi ko, wala, dapat tulungan ko na siya. Habang gumagabay ako sa 6th ring, bigla ko may naalala. Sabi ko, parang may kumalabit sa akin na may parang pa pala paano siya makuha sa Parwania. Sabi ko, Brother Romy, huwag kang mag-alala, may paraan ng Diyos. Pwede pala, nagkaroon kami na idea na pwede palang kunin siya na pamagitan ng transport ng ministry na may sticker. Kasi madali siya makapasok, nakakalabas ng mga lockdown na area. Kaya sa pangyayaring yun, nasundo siya ng transport, binayaran ko lang. Tapos nadala namin sa casualty. Takot din siya, takot din ako. Sabi ko sa kanya, o sige, dala natin sa casualty. Kaya sa po natingnan siya, ayun, puting-puti ang lungs niya. Sa pag nakita sa computer, di pa siya nasosob, may COVID positive din siya, sabi ng doktor. Kaya yun, nadala siya sa tent, hanggang sa nakaraos din po, gumaling siya, hanggang sa itong pagkaraan may ilang buwan, hanggang sa ngayon, habang nagkukwento kami, pinagtatawa na lang po namin pangyayari. Sabi pa nga nung driver sabi niya, hala, COVID, no. Sabi ko, napagalitan lang ng asawa yan, kaya hinaglag. Kasi hindi siya sasakay kung wala kung COVID siya. Kaya po, ganun lang po, puro papasalamat ko sa Diyos dahil natulungan ko siya at kapwa kami nakaraos. May napag-isipan po ito sa gospel na paano po sabi ko kung ibang lahi ang humingi sa akin ng tulong. O kaya hindi siya prayer partner o ibang religion niya, ganun din ba ang tulong na may bibigay ko sa kanya? Hindi ko rin alam, sabi ko hindi ko rin masagot ang tanong yun. Sabi ko sana gabayan mo ko, sana maibigay ko rin po kahit sa ibang tao ang naitulong ko, kahit hindi ko siya kilala. Hindi man natin total na matulungan ng ibang tao, at least
nabawasan natin ang kanilang paghihirap. Natutunan ko po rin sa gospel nito, ang biyaya ng Diyos ay naghihintay sa handang tumulong. Hindi man natin maramdaman, gaganti ang Diyos sa atin. Maaaring hindi sa atin, sabi nga ng iba, ba't tulong ako ng tulong, ba't wala naman akong nararamdaman na pagbabago? Hindi mo lang nararamdaman, pero ang balik ng biyaya nito ay napupunta minsan sa anak mo. Minsan tayo mapapasimula, tatalino ng mga anak mo, ang sisipag nila. Mana sa nanay. Maraming nawalan ng trabaho, pero tayo pa rin hindi nawalan ng trabaho, karamihan sa atin. Diba? Kaya dapat lagi tayo bukas palad, laging sa pagtulong, dahil ang biyaya ng Diyos ay darating sa atin. Salamat po. Education, bro. Praise the Lord. Napakaganda rin share ng ating ako. Tatagdagan ko ba ba? Parang kompleto na eh. Dadagdagan na education, bro. Totoo yan, no? Napakahirap talagang maglingkod. No? Ay, mahirap talagang tumulong kasi nga nandyan yung pagdududa. Sobrang na ating kapatid. No? So, bakit? Kung gagabayin tayo ng Panginoon kasi iba yung pamamaraan na gusto mamaraan po natin. May gagawin ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng katalinuhan sa mga oras na iyon. So, sino pa, my dear brothers and sisters in Christ? Sino pa susunod? Sa kamay. Service is... Si Sir Neddy. Sir, Sister nakapraso Neddy ng pa. dugtungan ko lang yung sinabi ni Brother Aryan. Kawawa na naman si Brother Julius. Isang mapagpalang maghimalang gabi po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Amen. Dugtungan ko lang po yung inano kasi ang ganda ng share ni Brother Aryan. Amen. Dito po kasi sa ating gospel, ipinakikita kung paano yung ipinunla ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo, kung paano natin isasabuhay. Kasi po, para sa akin, sa pagnilinilig ko, dado sa mga sinabi ni Brother Aryan, dito po kasi pinakita na hindi po natin makakanta yung mararating, yung buhay na walang hanggan. Kung sa bawat pag-upo natin dito, bawat isa sa atin, hindi po natin masasabing ligtas na tayo. Hindi po natin masasabi na kapag bumaba ang Panginoon, kilala tayo. Sabi natin, Panginoon, naglingkod po ako sa iyo, isa po akong mga awit. Sabi sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit po? Kasi po, ang gusto ng Panginoon, yung bawat pakikinig natin, bawat salita natin na papagsalungan, nilalagay po natin sa ating mga puso. Yung bawat salitang napapakinggan natin, habang naiipon po yan, napupuna rito, nabubuo yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo ang siyang nanahan sa ating puso, pag-ibig niya naghari dito, mawawala po sa atin ang takot at pangamba. Bakit po? Kahit sino pa po dyan, kahit anong problema lumapit sa atin, hindi po tayo matatakot. Noong nagdaang pandemic din po, halos lahat nag-positive po sa amin. Si Julian, buntis pa siya kay Gianna, positive po. Si John Paul, positive. Si Michelle, positive. Ano po ang kinakatakot ko? Buntis yung anak ko, positive siya sa COVID. Walang pwedeng gamot. Si Michelle, alaga ko yung anak niya si Faith kasi po baka mahawa ng COVID sa kanya. Sabi nila, ako lang ang nagsisilbi sa kanila, ako lang yung pabalik-balik at si Brother John. Sabi nila, tita, huwag kang pumasok dito kasi may COVID ako. Sabi ko, kung hindi ako magbibigay ng tulong sa inyo, sino tutulong sa inyo? Paano kayo gagaling? Huwag kang mag-alala, kasama ko ang Diyos, di ako natatakot. Dahil ang kinakapitan ko, kapag nanalig at nanampalataya ako, buong buo, walang halong pag-aalinlangan ang pagtitiwala ko sa ating Diyos. Dito, yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay may pag-ibig na pinuna rito, kahit anong sama ng taong nakikita mo at ginawa sa iyo, matututo mong patawarin. Bakit? Dahil pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa puso mo. Kahit sino pa man na nakita mo nangangailangan ng tulong, yan ay bibigyan mo ng tulong. Naaawa ka dahil may pag-ibig ka. Ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig na yan, maisabuhay natin, makita sa ating pagkatao, at may pamahagi natin sa mga taong wala pa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nais ng Panginoon na nakaupo ka lang dyan, nakikinig.
Ang gusto ng Panginoon, lahat ng natutunan natin, maipamahagi natin, maikalat natin sa ating kapwa, upang maakay natin sila at makilala nila ang Diyos na ating pinagsisilbihan, kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen? Yun lamang po, kaya kapag nanalig at nanampalataya po tayo sa Panginoon, buong buo, walang halong pag-aalanlangan. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Purihin natin ang Diyos. Napaganda po ang share po ng ating mga kapatid, no? Amen. Talagang maraming education ministry namin, ha? Diba, dami? Sino pa yung isa na last na tatagin natin? Pero magsura po, meron pa. Si Brother Sige Jan. na. Brother Jan, okay. Praise God, purihin natin ang Panginoon. Talagang hindi ako mapakali kasi napakaganda ng ating ibanghilyo po na tinunghayan sa gabing ito. Kaya talagang gusto kong tumayo at ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Una-una po, na-inspire po ako doon sa binahagi ni Brother Ariel, no? Yung ating kapatid. First time niyang tumayo dito, nakapagpayag ng salita ng Diyos. At talagang nakikita ko sa kanya na talagang pinag-aralan niya yung Ebanghelyo sa gabing ito. Amen. At napakaganda ng kanyang binita, yung kanyang mensahe na binigay sa kanya ng ating Panginoon Kristo. Tama pa yung sinabi ng ating kapatid na yun. Ganun din po si Sister Niti. So, dadagdagan ko na lamang po. Yung ating Ebanghelyo ay, ang pamagat po ay yung mabuting Samaritano. Di po ba? Kung inyo pong natatandaan, balikan natin yung sinasabi ng Biblia, may isang taong, di ba, yung mayaman na nagtanong kung ano ang dapat gawin para makapasok. Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, an example po niya, sabi ng tao, ito mayaman, sabi niya, sino yung aking kapwa? Kaya ibinigay ng ating Panginoon Kristo ang example ng isang mabuting Samaritano. At yun po ang binagi ng ating kapatid na si Brother Ariel. No? Tunay po na itong Ebanghilyong ito ay hamon sa ating lahat. Sa ating lahat ng mga Kristiyano, tinatawag na Kristiyano, no? Kasi bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa ating Ebanghelyo, yung tumulong po doon ay hindi na talaga Kristiyano, siya ay isang Samaritano. Tama po yung sabi ng ating kapatid na si Brother Ariel. May mga dumaan, Libita, yung sacerdote, lahat yan ay naglilingkod sa simbahan. Di po ba? Pero ano ang tumulong? Yung isang Samaritano na hindi man niya ang ating Panginoon Kristo. Hindi niya kilala, pero naroon sa kanya nakikita ng Panginoon ang pag-ibig sa kapwa, ang pagmamahal niya sa kapwa, kaya niya tinulungan yung taong binugbog sa daan at kanyang pinagamot, di po ba? Narinig natin sa binasa kanina ng ating kapatid. So ito ay hamon para sa ating lahat na ito ang dapat ninyong gawin. Hindi kayo dapat bumili ng sino mang tao na sa oras ng kagipitan na kailangan ng tulong ay dapat nating tulungan. Yun po ang pinapaabot sa atin ng ating Panginoon Kristo sa gabing ito. Kaya yung binahagi ng ating mga kapatid ay tungkol din po sa pagtulong. Kanina naririnig ninyo yung pagtulong natin kapatid na si Brother Ariel. Totoo po yun, sino po ba yung hindi nakaramdam ng takot noong panahong yun, ng pandemic na yun? Gusto mo tumulong, pero talaga naroon ang takot kasi pwede rin mahawa ka sa iyong pagtulong. Pero hindi, nalita na natin kapatid, siya ay tumulong sa ating kapatid, si Brother Rumi. Ganun din po, Sister Nidi. At isi-share ko rin po sa inyo yung tulong po na ibinigay ko rin po sa ating kapatid bilang tulong sa kapwa. Nung sapsagan din po nung pandemic, yung ating kapatid na si Sister Tis po, Constantino, alam po ninyo yan. Kami sa Education sa Council ay tumutulong sa kanya nung time na yun, sa point positive. At isa po ako na pumunta sa bahay niya at naghatid po ng pagkain. Hindi po ako natakot sapagkat sabi ko, Lord, nariyan ka. Sabi ko, alam kong sasamahan mo ako. At inisip ko, sabi ko, kung walang tutulong sa ating kapatid nito, sino pang tutulong sa kanya? Kaya salamat sa Panginoon at nung time din yon,
yung isang kapatid din natin na si Sister Berlin, no? Kung kilala po ninyo, dinala din po namin sa center. Nung time na yun, pinunta nila ako sa trabaho. Naroon yung kaba, yung ano, pero nangingibabaw yung tulong, yung malasakit, yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kasi itinanim na sa iyo ng Panginoong Kristo yung pagmamahal, pagmamalasakit sa iyong kapwa. Kaya talaga ako nagpapasalamat sapagkat tayo ay tinawag dito sa gawain ito ni Yahweh El Shaddai, itinuturo at nakakarinig tayo ng mabuting balita tungkol sa pagtulong sa ating kapwa. Kaya yan ay ginagawa natin. Kaya patuloy natin na gawin ito upang tayo ay magiging isang example sa ating kapwa. Yan lamang po at mabuting. At maraming salamat po. Hinayang ko po na tumayo. Magkukontribute na po tayo. No? Kasi pag tinugtungan ko, baka lumabo pa eh. Hindi, pwede na po remove. Praise the Lord. Napakaganda po ng share po ng ating mga kapatid ngayong gabi, no? Tungkol po sa pagtulong, tungkol po sa biyaya ng Diyos, kabutihan ng Diyos, at yung hamon para sa atin, no? Totoo po lahat yan. Yan po ay talagang kasama po yan. Ang tema po natin ngayong gabi is, what we must do to be saved. Andun yun, tinanong siya ng Samaritano para hindi pa siya mapahiya. Ano kailangan gawin upang maligtas? Sabi niya. So ano yung nakasulat sa banal na kasulatan? Sabi ng ating Panginoon, no? Sabi niya, love thy Lord, your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Amen? So, nakita po natin, no? Dalawa lang yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Mahalin natin po ang Diyos, una, tapos yung ating mga kapwa, pangalawa, no? Ang ating isipin. Nakaramdam na ba kayo nung ikaw ay naligtas sa mga aksidente? Sino po yung mga nagkaroon po ng aksidente rito? Alam ko si Brother Johnny, naligtas na yan. Amen. Lahat po tayo nagkaroon siguro na may sandali na amok din na po tayo ng aksidente, pat tayo naligtas. O kaya meron tayong mga anak na lubhang nagkasakit tapos tayo naligtas. Ito na nga lang COVID, no? Meron tayong mga kapatid na nawala dahil po sa COVID. So bakit tayo naligtas po tayo sa COVID? So ibig sabihin yan, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo ay nilagay po niya rito. At ito po ang gusto mangyari ng ating Panginoon ngayong gabi. Yung mahalin po natin siya at mahalin din po natin ang ating kapwa. Paano natin mamamahal ang Diyos kung hindi rin natin mamahalin ang ating kapwa? Di ba? Sabi nga niya sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and birds in the skies, over livestock, and all the wild animals and all our creatures that move along the ground. So ibig sabihin, tayo po yung exactly na kawangis po ng Diyos. Maliban lang sa isang bagay, yan po ay ang ating kasalanan. Nung nagkasala po tayo, nung si Adan po ay humiwalay po sa Diyos, nawala yung ating samahan po sa ating Yahweh Shaddai. Naputol. Ibig sabihin, kumpleto ka na, sagana ka na, wala ka nang hahanapin pa. Subalit po sa kataasan din po ng pride ng tao, no? So nawala po yun. Kaya kung minsan tayo rin ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala o kaya tayo naliligaw, kaya tayo po ay nawawala sa gawain, kaya tayo po ay nagkakasakit kung minsan tayo rin ang gumagawa ng mga bagay na yan, hindi po ang Diyos. Kasi kung minsan kinakalimutan po natin ang Diyos, yan po ang totoo. So ano po ang gagawin po natin upang tayo maligtas? Una po, mahalin po natin ng Diyos. Ano? Paano natin mamahalan ng Diyos? Una pong gagawin po natin, we must have that intimate relationship with Christ. Ibig sabihin, para mag-asawa po yan, my dear brothers and sisters, habang tumatagal na ang iyong pagsasama, mas lalong marami kang nalalaman tungkol sa Kanya. Hindi yung habang tumatagal, mas lalong nawawala yung nalalaman mo tungkol sa Kanya.
Di ba, ang matibay na pundasyon ng pag-aasawa ay yung magmamahalan kayo habang buhay. At aalamin mo kung ano masikit sa kanya, kung ano yung kalagayan niya, kung ano yung kahinaan niya, at yun ang pupunaan mo. Ganon din ang asawa. Hahanapin mo rin at aalalayan mo yung asawa mo upang hindi siya maglulupay-pay habang kayong dalawa ay nabubuhay. At ang yung mga supling ay inyong inaalagaan na sabay-sabay. Di ba napakasarap ng bagay na yun? Subalit kung tayo mismo ang lumalayo sa Diyos, anong nangyayari po sa atin? Tapos sisisihin natin ng Diyos. Sabihin natin, bakit ganito ang ginawa mo sa aking buhay? Naglingkod ako sa iyo. Ginawa ko ng lahat para sa iyo. Pero iniisip mo ba na tama pa yung ginagawa mo? Minsan dumarating din sa ating buhay ang pagsubok. Binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos. Inaalaw niya yan, katulad ni Job. Upang sa ganun makita ng Diyos kung gaano natin siya talaga kamahal. O baka yung pagmamahal natin ay parang plastic lang. Pakitang tao lang. Ang gusto ng ating Panginoon, ang pagmamahal po natin sa Kanya ay genuine. Ano ba? We have to call, we have to pray. We have to rest in His shoulder. We have to seek His presence. Kung saan siya nandoon, dapat doon po tayo. So pangalawa, yung pag-attend po natin sa mga gawain ng ating Diyos. Pangalawa po yan, yun ang pinakamaganda. Sa simbahan, sa ganitong mga gawain, sa mga CLSS, o ano pa na gawain ng Diyos. Dapat po natin bigyan ng pansin po yung mga bagay na yan. Dahil yan po, ang kinaibigan at kinagigiliwan ng ating Diyos. Yung makasama po tayo na 24 hours, 7 days a week, ang gusto ng ating Panginoon. Subalit kung minsan dahil may trabaho po tayo, so hindi na niya hinihingi na yung 7 days, ay ibigay mo lang sa Kanya yung kahit isang araw. O kahit yung isang oras mo lang, bawat araw, hindi niya hinihingi na yung kabuuan. Subalit yung mga iba, kahit isang katiting, kahit isang segundo, hindi man lang mapasalamatan ng Diyos. Ang laki ng tinatanggap nilang biyaya sa Kanya. Bakit po? Ganyan po ang tao. Mas nakakalimot ang tao sa Diyos kaysa ang Diyos ang makalimot sa tao, my dear brothers and sisters in Christ. Totoo po yan. Kaya tignan nyo, kahit kayo walang-wala, kahit nag-umpisa kayo sa walang-wala, inaangat kayo ng Diyos, binibigyan kayo ng biyaya, dahil ayaw ng Diyos na kayo maghirap. Subalit kung minsan, kung tayo ay nagkaroon na ng biyaya, lumaki na, lumago na, anong nangyayari? Iniiwan natin ang Diyos. Dahil parang kaya-kaya na natin mamuhay kahit wala ang Diyos. So ano yung pangalawa, my dear brothers and sisters? Love your neighbor as yourself. Sabi nga ng ating Panginoon, kung ako na hindi niyo nakikita, kaya niyo mahalin. Ano pa hindi niyo kaya mahalin yung inyong mga nakikita? Sinabi na nga niya, kahawig natin ang Diyos. So, ibig sabihin, anong sinabi ng Diyos? Yung malasakit awa, pakikipagtawa na sabi niya sa Matthew 25 verse 40. Truly I tell you, whatever you did to one of the least of these your brothers and sisters of mine, you did it to me. So mga kapatid, ano man ang ginawa po natin na maliit na bagay o malaking bagay o ano man na tinulong po natin sa ating mga kapwa, yan po ay ginagawa po natin sa ating mahal na Panginoon. Diyan po na ipapakita yung tunay na pagmamahal, yung genuine natin na pagmamahal po sa ating Diyos. Kung minsan yung ating mga kapatid pa ang hindi natin natutulungan. Kung minsan yung ating mga kapatid pa ang tumatakwil sa atin. Kung minsan yung ating mga kapatid pa, di ba? Sabi nga, the person with a good heart help a lot, trust a lot, love a lot, but he is the most hurt a lot. Totoo po yan, my dear brothers and sisters in Christ. Ang ating Panginoon mapagmahal, pinagkatiwalaan niya tayo, tinulungan niya tayo. Anong ginawa natin? Sinaktan natin ang Panginoon. Ganon din ang pakiramdam ng isang tao na ibinigay mo na ang lahat, tapos bigla kang sasaktan. Di ba napakasakit? Di ba napakasakit? So ano po yung gagawin po natin, my dear brothers and sisters in Christ? Patawarin po natin sila. Let's forgive and forget, my dear brothers and sisters. We have to be merciful. We have to be compassionate, my dear brothers. Yan ang susi na sinasabi po ng ating Panginoon. Ang susi ng kaligtasan po ay ang dakilang awa ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung compassionate ng Diyos para sa atin. Sabi nga niya,
Faith without action is dead. Action without faith is dead. So, ibig sabihin, magkasama po yan. Diba? May isang pare po, sabi niya, dati-dati binubuli siya. Nung sila ay elementary, si Padre Joel po ito, no? Sabi niya, tuwing nakikita raw siya, talagang binabatukan siya, tinutokso siya, inaalimura siya, talagang masakit para sa kanya kasi hanggang sa fourth year high school sila, hanggang sa nakagraduate sila, ganun ang ginagawa ng tao dito. Subalit one time, nung naging pare na siya, nagmimisa na siya, nag-anoint na siya, one time daw, na-disgrasya ngayon yung tao na yun, na kinamumuhian niya dahil binubuli nga siya. So masakit para sa kanya, no? So sinabi rin ng kanilang superior, sabi niya, pumunta ka doon sa ospital. Hindi ko alam anong pangalan ng ospital. Tapos i-anoint mo siya. Alam niya talaga na yun yung bumubuli sa kanya. Sabi niya, yung kaklase ko, inisip niya talaga, makakaganti rin ako. Kahit pare na siya, nagtanim pa rin siya ng galit. Pero alam niyo kung anong nangyari nung nandun na siya? Nung nakita niya na bindado yung ulo ng kanyang, ng nagbubuli sa kanya, tapos halos lamog-lamog daw yung kanyang katawan, ang unang naramdaman niya, naawa, yung awa. Tignan niyo yung Diyos. Nawala yung lahat ng sakit sa kanya, yung kanyang mga hinanakit na nangyari, na ginagawa niya, ang unang sumabit sa kanya, ay ipanalangin ko po siya sa iyong Panginoon. Na gumaling po siya. Ganun po ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Ganun po ang tunay na pagtulong sa ating kapwa. Alisin po natin yung galit, patawarin po natin sila, at ibabalik po ng Diyos yan. Pag naiintindihan po natin yung sinasabi at natututo po tayo sa ating Panginoon, lahat po ng sinasabi ng Diyos, kaya po nating sundin yan. Walang bagay na hindi imposible. Walang bagay na imposible sa Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa atin. Kung hindi mo kaya, my dear brothers and sisters in Christ, ipanalangin mo sa Diyos, lalambot at lalambot yan. At one time, magbabago yan. Or one time, ikaw magsasabi na, sorry. Napakahirap po talagang sambitin ang sorry sa taong nasaktan, my dear brothers and sisters. Pero, ang sorry words na yan, yan ang nagpapabago. Yan ang nagpapalambot ng puso. Gaano man katigas ang puso pag sinabi mong sorry, biglang matatapos kung ano man yung alitan na nangyari sa inyo. Kahit ikaw ang ginawa ng kasalanan, kahit ikaw ang ginawa ng kasamaan, subalit ikaw ang nagsabi ng sorry, alam niyo kung anong mangyayari? Magugulat na lang siya. Dahil ikaw pa na nakakakilala sa Diyos ang unang nagbigay ng sorry sa Kanya. Sabi nga ng ating Panginoon, sabi nga niya sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgive us. So, mga kapatid, oo nga, maganda yung pagtulong, maganda yung, subalit, kaya ba nating mahalin at tulungan yung ating mga kaaway? Di ba pagdating ng giyera, kahit kaaway yan, nagtutulungan. Bakit po? There's the act of humanity. Nandyan pa rin yung puso. Yung pusong mabu na sinasabi nila, umagos pa rin yung pagmamahalan. Kahit na marami na po yung away na nangyayari sa paligid, subalit nandyan pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Hindi po niya tayo iniwan. Amen? Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mabago po. Unang-una ang ating mga sarili. Pag nangyari po my dear brothers and sisters, makikita at magugulat na rin ang ating mga kapatid. Dahil yan po ang himala at hiwaga ng ating Panginoon. Ang habag ng Panginoon, ang awa ng Panginoon, nawa ang makita sa bawat naglilingkod sa Kanya, my dear brothers and sisters. Isa po yan na susi sa ating kaligtasan. Subalit huwag po natin ipagmalaki ang ating mga gawa. Dahil lahat po tayo, ang tumubos sa atin ay ang ating Panginoon si Kristo. Walang tao na maliligtas maliban na hindi nakilalanin ng ating Panginoon. Ano man ang mabuting gawa,
Subalit nakita po natin dun sa kwento, no? Ito po yung parabola kasi. Ito po a story with a moral lessons. Yan ang sinasabi ng ating. Ang Samaritano po ay kagalit po ng mga Hudyo. Subalit ano yung pinakita niya? Siya po ay nakipagkapwa-tao. Na kahit galit siya, marunong siyang makipagkapwa-tao. Nandun pa rin yung pagmamahal. So nagulat din yung mga Israelita, bakit tinulungan siya ng isang samantalang magkagalit po sila. So my dear brothers and sisters in Christ, what we must do to be saved is to love God and to love our neighbors as ourselves. And be always merciful and be compassionate as Christ has said and has done while He was still here on earth, my dear brothers and sisters in Christ. So bilang panghuli, my dear brothers and sisters in Christ, sa Exodus chapter 34 verse 6, ano po yung sinabi ni Yahweh? Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises, sinabi, ako'y si Yahweh, ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipapadama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. So my dear brothers and sisters in Christ, kung ang Diyos ay tapat po sa atin, dapat po maging tapat po din tayo sa ating Diyos at ganoon din po sa ating kapwa. Mahalin po natin una ang Diyos, mahalin din po natin ang kapwa. Yun po ang dalawang susi upang sa ganoon makasama po tayo doon sa kanyang kaharian sa huling panahon, my dear brothers. So ito po ang hamon, my dear brothers. Huwag po tayong matakot tumulong. Huwag po tayong matakot magmahal. Bagkus isipin po natin, palagi nakasama po natin ng Diyos sa bawat ginagawa po natin. Amen? Amen. So my dear brothers, pwede na po tumayo. Ganda po na natin ang ating mga sarili. Panginoon Diyos, na mabuti at mapagmahal, tunay nga Ama, na Ikaw ay sumasa amin at kami po ay sumasa iyo. Dahil mahiwaga po ang buhay ng bawat isang tao. Subalit mas mahigit na nakimala po, Panginoon, ang iyong biyaya, grasya at awa sa bawat isa, Panginoon. So mga kapatid, habang inaawit ang awiting ito, naway gawin po natin personal na panalangin upang sa ganun, namnamin po natin ang liriko ng awiting ito. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are the light, you're the lamp upon my feet, more than
Amen. My dear brothers and sisters in Christ, narinig po natin, awitin na napakaganda. I cannot live without you, Lord. You are my guiding light. So my dear brothers and sisters in Christ, inayang ko po ang lahat na itaas po ang bilang ng mga panalangin sa Diyos, mga pangangailangan, gustong pasalamatan, o ano man special intention na gusto natin itaas po sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po, O Diyos, dahil napakabuti mo. Ibinilag mo po yung gawain mandi, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw ang biyaya na tanggap po namin dahil sa iyo, O Diyos. Kaya't lubusan po kami magpapasalamat ng walang hanggang kadakilaan mo, Panginoon. At ngayong gabi, Ama, sama-sama rin kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito na aming hawak-hawak ng aming mga kamay, mga prayer request, mga ikapo, mga Biblia, mga panyo, mga tubig, o ano bang bagay na nakikita mo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hinihiling po namin, Panginoon, na Panginoon, ipagkaloob mo po sa tamang panahon at pagkakataon, Panginoon, ng mga bagay na ito. Siya po, Panginoon, walang halaga ang mga bagay na ito dahil mula sa iyo lahat ang mga bagay na ito, Panginoon. Subalit sa amin, napakahalaga ng mga bagay na ito, Panginoon. Lord, naniniwala po kami ngayon, Panginoon. Ngayon pa lamang, Ama, ayong kamay ay hindi maiksi sa iyong mga banal na pagpapala at inaabot mo na ang aming itinataas, Panginoon, at ipinagkakalob na. Tsak yun, Panginoon, tatanggapin po namin ang mga biyayang kaloob mo at ang mga pangako sa amin, O Diyos. Ganon din naman, tinataas din po namin siya, Panginoon, na magagalingan ng aming mga kapatid. Hindi na po babanggitin, Panginoon, lahat po naman sila na sa balik ng karamdaman, O Diyos, na makasama po natin sila sa gawain Monday, Panginoon, sa Friday, Panginoon, na darating, O Diyos. Ganon din na may intention para sa pasasalamat ng aming mga kapatid, Panginoon, ano man ang kanilang natanggap sa Diyos, na gusto na ipasalamat. Itinatas po namin siya, Panginoon. Tanaw, Panginoon, ang kanilang binabalak siya, siksik-diglig, at umaapaw na pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Ganon din ang intention para sa kaluluwa, yung mga kapatid namin na pumanaw na. Ang aming kapatid na si Brother Pablo, si Brother Conrad, kung saan nandun na po sila kasama mo, O Diyos, sa iyong karyan. Alam po namin, Ama, na inaaliw mo na po sila. At naniniwala po kami, Panginoon, na namunga po ang kanilang pagsasakripisyo at pagmamahal sa iyo, O Diyos. Ganon din po ang mga special intentions. Kung ano po ang kanilang mga kahilingan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, o ano mang bagay na kanilang hinihiling po sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kayo, Panginoon, na abutin mo po sila. Ipagkakaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan at higit mong pagpapalain ng kanilang buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat sa iyo. Tunay nga ng pagmamahal mo ay hindi nagbabago para sa amin. Kaya tamad-tama po namin ang pag-ibig mo sa gabing ito, Panginoon. Pinatunayan mo, Panginoon, na kahit kailan, ano man ang mangyari, nandyan ka palagi para sa amin. Upang sa gano'n naman, abutin mo po kami at ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan po namin, O Diyos. Hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Lubusan po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Na, Panginoon, sa darating pang mga Monday, Friday, Panginoon, punuin mo po ang bulwagan ito, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid, ang mga iba't ibang mga kapatid namin kung saan po sila. Dalhin mo po sila at bigisin mo po nila sa bulwagan ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At sa aming paghihiwalay, Panginoon, kung paano kami nakarating na ligtas at mapayapa sa bulwagan ito. Ganon din po nawa pagdating po doon sa aming bahay, Panginoon. Na kayo makarating na ligtas at mapayapa
At sa lahat po ng aming daraanan, Panginoon, maging pagpapala po na kami at samahan mo kami ng libo-libo angin sa kalangitan. Upang sa ganun naman, hindi po kami mapariwara at mapalayo sa iyo. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. To God be thanks, glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Purihin natin ang Diyos. Amen! Purihin natin ang banal na salita ng ating Panginoon na pinagsaluhan sa gabi ito. Purihin po natin siya na may lakas na papuri. Tagumpayan na papuri para sa Diyos. Amen. Tunay po na nagtagumpay tayo sa gabi ito sapagkat patuloy tayo na sinamahan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At tunay nga ng mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng panibagong buhay, panibagong lakas. Amen. 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 At maraming salamat, no, Sister Nita. Ay, Sister... Sister Nita. Salamat sa ating gospel music ministry. Amen. Salamat sa ating mga gospel. Sa Amen. worship, intercessory, Amen. at sa education. Education. At inimbita po natin sila, Sister Hidi, sa next Monday. At naway magkarating kayo muli. At ganoon din po sa ating mga kapatid na wala pa rito, no? At nawa loobin ng Panginoon, yung mga upuan na yan, mapupuno. Amen. Sabi nga sa panahon ito, kailangan ng bawat staff na makapakinig na salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ang pundasyon para tayo tumibay. Amen? Amen. Amen. At sa Ebanghelyo, sa gabing ito, Sister Nidi, ang ating napulot ay sa akin, no? Yung aking napulot ay dalawa lang, no? Yung Bakit dalawa? pahalin. Dalawa lang para sa iyo naman yung iba. Ako maraming na po. Kasi, dito mapapunta na yan, paano mo mamahalin sa Yun. ay mamahalin mo sa kapwa. Yun ang sabi ko eh. Na kahit ibang tao man yung humingi ng tulong sa iyo, dapat ibigay mo yung tulong. Amen. Kailangan ng tulong. So, sa madaling salita, kapag ibigin walang mo. pera, utang ako sa utang. Walang problema. Kasi nasa Biblia naman yan eh. Bawal tumanggi sa mga utang. Pero dapat binabayaran. Okay, so na po. Ang natanim sa aking isipan ay pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Yan ang mensahe. Yes. Kasi ang tunay na lingkod ng Panginoon, pag may pag-ibig ka, kahit kaaway mo lumapit sa'yo, tutulungan at tutulungan. Amen. At hindi mo siya pahihindihan. Amen. Tama po yan. So, muli, maraming salamat at muli hanggang sa sunod na Monday, tayo muli magkita-kita mga kapatid, no? At ito po ang yung abang lingkod, si Brother Johnny po. At si Sister Nelly po na nag-iwan sa inyo, bit-bit ang kaligayahan, kapayapaan sa ating puso, na dala-dala ang mga biyaya at pagpapala na nagmula sa ating Amang Yahweh El Shaddai. Amen. God bless po sa ating lahat. Give thanks.